Samantala, good morning muna kay ma'am. Good morning! Good morning! Good morning, Welcome ba? everyone. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ngayon, Sales 101. Wow! Kung Diyan paano ako mahina magbenta. sa sales 101. Oo nga, may mga Magbenta. tao talagang ganun ma'am, yung hindi masyado maboka, 'di ba? May mga tao naman na grabe ang PR karis... skills ka talaga, di ba? grabe. Ganyan. oo. Meron kasi rin namang maboka pero hindi naman makapag-close ng sales. So, importante rin talagang malaman natin yung mga Tips. kailangang malaman para makabenta, no? Oo. Yeah. Of course, good morning muna kay Ma'am Sheila Viesca. Siya po ang CEO ng Talk Shop. Yan ang Good morning, ating suking-suki dito sa Good Morning Kuya, Salamat di ba? pag-invite Walang sawa ulit. sa pagpunta sa amin kahit maaga. Basta kayo. Yan So, po. simulan na natin yung Oo. sales 101. Yeah, ang karaniwang kaisipan is, ay, hindi ako salesperson eh. Hindi ko kaya magbenta. But you see, anyone who's involved in customer service, kung may produkto ka o serbisyo ka, you are in sales. Yes. The problem is, we don't recognize that it's psychological. Kasi ako nga rin, nag-uumpisa ako sa career ko eh. Ayoko ng sales, bigay nyo na sa akin lahat. Basta admin ako, dito ako, magte-training na lang ako. Ayoko ng Mahirap sales. yun eh. Yes. Ako Oo. yan And when I started my business, over a decade ago, as a matter of fact, I realized that sales is the bloodline of any business. True, that's true. And even if you're not dealing with external customers, you are directly supporting someone who does. And if that is the case, involved ka rin sa sales process. Yeah. Tama Ngayon, ka dyan. yung proseso ng sales, ang importante diyang tandaan natin is yung prospecting. Kung ikaw yung mismong naghahanap ng kliyente, siya ba yung kliyente na kailangan That's your mong target bentahan? client. Yes. Yun yung panahon na kailangan kang mag-research, ano ba yung market segment mo, ito ba yung mga tao na may pangbayad sa serbisyo mo. Baka naman perso ka ng perso, hindi naman Hindi nila sila yung kayang... target, oo. Yes. Hindi sila yung in need of that type of what you're Service selling, di ba? or Oo. product, ano. That's Ma'am, may right. tanong na ako kasi usually, pagka mag-a-apply ka sa mga sales company, ano, normally, ang mga tinatanong ng mga tao doon sa'yo sa mga nag-a-apply, how would you sell a ball pen? Yung mga ganun. Paano ka titirada ng sales pitch mo doon, di ba? Paano? Yeah. Madaling, yan yung pinakamadaling mga tanong eh. Pero, Basic. pwedeng ibalik mo yung tanong, sino po ba yung kliyente? Diba? Kasi kung aata ka agad, hindi mo alam na ang client mo pala mga professionals dahil itong ballpen na to, high-end. So, iba yung approach dapat. Oo, iba yung approach. And then, whenever you're selling, remember, it's usually 70-30 or 80-20. Ano yun? Ano yung Kung ikaw yung 70-30? nagbebenta, huwag kang dada ng dada. Pagsalitain mo yung customer. Kasi it might appear hard selling, di ba? Hard selling. That's At the- na ayaw tama ng po. client. Oo, kasi minsan, di ba, pagka sobrang salita ng salita yung agent, naiirita yung Oo. customer. Like, yung makikita natin sa mall, yung may hinahabol ka na, di ba? Hindi Sabi naman mo ako na nga, no, interested eh, di ba? No. Parang ganun. Oo, pero Tapos bakit may hinahabol mga mo pa. ganong coaching na kailangan, di ba, wag mong titigilan at hindi Aggressive. ka pansinin. Oo. Sa history kasi ng selling, yun yung tinatawag na transactional selling. After the World War II, it's the fight for the paycheck, sabi nga nila. Kung sino yung unang makabenta. Pero ngayon, it has evolved. Naging emotional selling. But now with the internet, relationship selling, and then consultative selling. Alam na kasi ng kliyente kung ano yung binibenta mo eh. Yes. Alam na nila kung ano yung gusto mo. Huwag mo na silang i-orient, hindi na rin nila kailangan masyado ng demo. Gusto lang nilang malaman kung ano pa yung added value na masasabi mo sa kanila when they talk to you. So, pag salesperson ka lang, mahirap makabenta. You have to be a consultant. Yes. And in this regard, knowing your product, your service, and knowing your competition is very important. Kailangan talaga ng research. Ang isa kasi sa problema pagka sa sales, no? Yung rejection. That's why a lot of people will say, lagay mo na ako sa lahat, wag lang sa sale. Because Correct. sa sales, kasi ayaw nila ma-reject. Ma-reject. How do you deal with rejection when it comes to sales? Ba't ba dyan ako lagi naliligaw? Diyan ka kasi magaling. Rejection, Ma'am Sheila. Miss rejection. Sige, balikan sa dati yung confidence. Oo. Dapat talaga matibay ang loob mo. Oo, di ba? Di ba?
Pero kahit anong method ng selling, I would like to call it golden rule approach eh. Ano ba yung gusto How do mong you do pagbebenta sa'yo? Di ganun kang magbenta. Para pag tinanggihan ka, alam mo na you've done your best. Yeah. Hindi talaga yun yung tamang product for him or it's not the right time. Hindi yan yung service. Don't take it personally. And don't take it personally. When Sheila, Eh, wait lang nung ko lang. Sige, When go, do you ikaw tell yourself na hindi talaga ako pang sales? When? Kasi di ba sabi mo, try mo muna, di ba? Try until you succeed. Pero there are people talaga na walang talent sa sales eh. So when do you pero tell yourself, nakakabenta di yung iba, ba? walang talent, pero nakakabenta. Well, anong industriya ka ba? If that industry requires you to go out, then it's against your parang it's against your principle, masasabi. Okay. O mabigat na sa kalooban mo, then sige, you can move on. But usually, that's what happens with the body system. Minsan kasi, you give up on certain individuals na hindi mo katapat. Then, ibigay mo dun sa mga kasama mo sa trabaho. Pero kung kunyari, hindi ka talaga makabenta, baka naman hindi yan talaga yung industriya para sa'yo. Because definitely, there are industries that require relationship selling. Kailangan pala kaibigan ka, outgoing ka. May industries naman, kailangan alam na alam mo lang yung pinagsasabi mo. Miss Sheila, is there a different approach kapag nagbebenta ka sa lalaki? Different din yung approach mo sa babae? Iba ba yung approaches mo Pag sa lalaki pa na yung ganyan mo rin. Hindi, di ba? Sa babae ka lang, straight lang. Pag sa lalaki pa na yung ganyan mo. Hindi, tama, maganda yung question When niya. we teach selling and every time we ask our participants, usually ang madaling makabenta yung babae. Yes, because when females talk, they usually speak from the heart. Emotional, Yes. nandun yung emotional side. Oo. Magbebenta. And buyers generally decide based on emotion and justify based on logic. Pag nabili na nila, okay na to. Anyway, diba? Uy, ang ganda para sa akin. Anyway. Anyway talaga. Oo, yun na yung logic. After mong Anyway, mura lang bilhin. naman, di ba? Kung di ko talaga gusto, Kayang-kaya. pwede naman Oo. ipamigay. So, pag nagbenta sa babae, appeal to their emotions. And then, the males would usually not buy it based on emotions, But logic. logic, yeah. Kailangan, ano ba yung benefit para sa kanila? Ano yung advantage? Will it be Bakit long ito? term? Yes, ano yung quality that they're buying? At saka ma'am, I think also importante din yung wag sila mag-misrepresent. Kasi a lot of mga sales agents, di ba, sabihin nila, oh, may free kang ganito, ganyan, 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 basta gawin mo lang to. Tapos pag ginawa mo, hindi naman pala, may mga hidden charges, di ba, yung mga ganun. Tama. Game na daw. Ang tawag dyan is yung tinawag nilang spin selling dati. When you overpromise and then you cannot deliver, it's not sustainable. In the end, what's important is that you build the trust and then you build the relationship so that clients can keep Will come coming back. back for you, for your service or product. Yun, napakagaling talaga to ni Ma'am Sheila Viesca ng talk shop. Marami pa tayong matututunan sa kanya sa mga susunod pang araw dito po sa ating ikonsulta mo. Before that, invite them po sa mga nanonood sa atin na pumunta sa inyong shop, di ba? Thank you very much, Angela. Yes, at Talk Shop, we offer different sales courses for various industries. So we have relationship selling, we have consultative selling. We also have assertive communication, which most salespeople would need. Also, image enhancement and social graces. Because it's not enough that you know how to sell. It's important also that you feel good about yourself and you know how to look after yourself. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, mahihirapan ka magbenta ng kahit ano. So at Talk Shop, we have all those courses which we can design for individuals and companies. Please get in touch with us at 894-5588 www.talkshop.ph. Ayan. Once again, thank you very much, Ms. Sheila Viesca. Siya po ang CEO ng Talk Shop.